Kabanata 141 hanggang 145. Pagkawala ng dugo. 0141. Ha, ang batang ito ay hindi umiihi sa kanyang pantalon sa takot. Hoy! Baliw na aso. Patayin siya. Patayin ang isang tao at bigyan ka ng 100,000. Sigaw ng grupo ng mga manunood mula sa itaas. Binuksan ng baliw na aso ang isang malaking bibig, na inihayag ang bibig ng itim at dilaw ng ngipin. Kung titingnang mabuti, makikita mong naputol ang kanyang dila, kaya't maaari na lamang siyang gumawa ng dagandong na sigaw. Ang kanyang ekspresyon ay naging napakabangis, at ikinawit niya ang kanyang daliri kay Yefan, puno ng pang-aalipusta. Hindi lumakad si Yefan, sa halip ay ikinabot niya ang kanyang daliri sa baliw na aso. Ang mga mata ng Mad Dog ay naging napakabangis, humakbang pasulong, ang kanyang katawan ay parang tangke, at sumugod siya kay Yefan. Pagdating kay Yefan, ang baliw na aso ay nagtaas ng malaking kamao at hinampas ng malakas ang ulo ni Yefan. Iginalaw ni Yefan ang kanyang katawan patagilid ng tama, iniwasan ang suntok. Ang kamao ng baliw na aso ay tumama sa lupa, at ang plastik na singsing ay gumawa ng isang mabigat at mahinang tunog. Kung ito ay semento o bato, ito ay nabasag sa isang malalim na butas. Ang laking lakas. Gaya ng inaasahan sa isang baliw na aso. Damo, ang swerte ng batang ito, kung hindi ay mamumulaklak ang kanyang noo. Ilang beses na umiwas si Yefan sa gitna ng sigaw ng mga manunood, naglalakad sa paligid ng entablado na parang isang masayang paglalakad. Ang baliw na aso, sa kabilang banda, ay buong lakas na humahabol sa kanya. Sa bawat kamao ay sinusubukan ang kanyang makakaya, sinusubukang talunin si Yefan sa sarsa ng karne sa inis. Sa katunayan, iniskan ni Yefan ang mga upuan ng audience sa paligid ng ring gamit ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may nakatitig sa kanya ng palihim. Pagdating ko sa Feiyun Mansion sa pagkakataong ito, kakaiba talaga ang ugali ni Shangguanling, dahil makatuwirang sabihin na kahit na ayaw bayaran ng pamilyang Shangguan ang 40 milyong huling bayad, hindi nila kailangang gumawa ng kumpletong paghihiganti kay Jinxiu. Kaya naman, mahinang naramdaman ni Yefan na may ibang tao sa likod ng mga eksena, lalo na ang kanyang mga taon ng karanasan ay nagpabatid sa kanya na may nanunood. Gayunpaman, ang kabilang partido ay tila wala sa auditorium, kaya kailangan ni Yefan pansamantalang isuko ang paghahanap. Biglang tumayo si Yefan sa ring at tumigil sa pag-iwas. Matagal nang nagsisigawan at nagsusungit ang mga manunood. Hindi nila gusto si Yefan bilang isang duwag at tumakbo sa paligid. Nang huminto si Yefan, lahat sila ay sumigaw para sunggaban siya ng baliw na aso. Natural na sinamantala ng Mad Dog ang pagkakataong ito, at pagkatapos na harangin ang anggulo, isang uppercut ang tumama sa baba ni Yefan. Iniunat lang ni Yefan ang kanyang kamay upang harangin, hinawakan ang kamao, at sabay na sinipa ang kanyang kanang paa pasulong. Agad na sinira ang sentro ng grabidad ng baliw na aso, at ang buong matipunong katawan ay nahulog sa ilalim ng singsing. Makalipas ang ilang segundo, nakahiga na si Mad Dog sa malamig na sementadong sahig. Wow! Gitling! Natigilan ang mga audience sa stand, dahil walang nag-iisip na ang Mad Dog ay madaling matanggal sa ring. Halos mapasigaw si Feng Yueying sa tuwa. Hindi niya inaasahang mananalo si Yefan ng ganoon kadali, at tumingin siya sa lalaki ng may kumikinang na mga mata. Nakaramdam din ng hindi maipaliwanag ang baliw na aso, paano siya mabubugbog. Natalo ka, tara na. Hindi interesado si Yefan na patayin ang isang pipi na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga itim na kamao. Pagkatapos ng lahat, wala silang mga hinaing. Tumayo si Mad Dog at tumingin kay Shangguanling sa mataas na platform. Sumigaw si Shangguanling na may malungkot na mukha, sa Coliseum, mayroon lamang labanan ng buhay at kamatayan. Kung hindi ka mamatay, pumunta ka sa akin. Pagkarinig nito, muling sumugod ang baliw na aso sa ring at sinuntok si Yefan. Sumimangot si Yefan, hindi man lang ito nilingon, tumalikod at sumipa, tinamaan lang ang dibdib ng baliw na aso. Bang! Sa mahinang tunog, muling bumagsak sa ilalim ng ring ang malaking katawan ng Mad Dog na mahigit 2 metro. Ang baliw na aso ay nagluwa ng isang subo ng makakapal na dugo, kumaibot ang buong katawan, nahimete at nawala ng lakas sa pakikipaglaban. Laban sa isang malaking tao na may lamang malupit na puwersa at bilis, si Yefan ay hindi magkakaroon ng anumang problema. Lubhang madilim ang mukha ni Shangguanling. Talagang natitiyak niya na si Yefan ay hindi isang sinaunang martial artist o isang dalubhasa sa panloob ng mga kasanayan, ngunit bakit, ang isang tila ordinaryong katawan, ay maaaring magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan at bilis ng pagsabog. Natigilan din ang isang grupo ng mga manunood. Ang mga mata sa ilalim ng maskara ay tumitig kay Yefan, at ang pagtawa ay biglang tumigil. Para sa kanila, ang panunood ng isang malaking tao na tulad ng Mad Dog na nakikipaglaban sa kamay ay napakalakas na, ngunit ang isang mandirigma na tulad ng Mad Dog ay talagang pinalayas ni Yefan. Hinampos ng malakas ni Shangguanling ang sofa, at galit na sinabi, basura. Pero, hindi naman siya nabigo na matalo, 2.8 milyon lang, at hindi niya ito sineryoso. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan ng lahat na hindi sinasadya ni Yefan na bumalik sa mataas na plataporma para kunin ang pera,
ngunit sa halip ay lumakad papasok sa daanan kung saan lumabas ang baliw na aso. Anong ginagawa niya? Kumunot ang noo ni Shang Guanling. Master, pumunta daw siya sa backstage namin, sabi ng isang katulong. Kalokohan. Hindi ako bulag. Sinabi ni Shang Guanling sa isang bodyguard na nakaasul na kamisete sa likod niya, Li Pangfei. Ibaba mo ang isang tao para makita kung ano ang ginagawa ng batang iyon. Magtipon ng mga tao at magplanong ibaba ang mga tao. Ngunit sa oras na ito, biglang lumabas si Ye Fan sa backstage, at naglakad pabalik sa mataas na platform na may mukha gaya ng dati. Pasensya na, nagpunta ako sa banyo. Tapos na. Isinulat ni Mr. Shangguan ang tseke. Hindi kami kumain ng tanghalian. Lahat kami ay nagugutom, sabi ni Ye Fan, at kinuha ang isang napkin sa tabi niya at pinunasan ito. Pinunasan ko ang mga kamay ko. Napansin ni Feng Yueying ang mga detalye at napabulalas, Ye Fan. Bakit may dugo ang kamay mo? Nasugatan ka ba? Hinawakan ng babae ang kamay ni Ye Fan, ngunit nalaman na ang dugo ay hindi mula kay Ye Fan, ngunit mula sa labas. Hehe, ayos lang, hindi ko sinasadyang nakal mo ito, sabi ni Ye Fan. Sa sandaling ito, isang backstage manager na may maputlang mukha ang tumakbo, tumingin kay Ye Fan ng may takot, at nagulat, hindi maganda. Young Master. Kumunot ang noo ni Shang Guanling, bakit ka nagpapanik, ano ang problema? Ngayon lang ay tumakbo ang lalaking ito sa backstage namin at paile ang lahat ng 20 higit pa nating gladiator. Nanginginig na sabi ng manager. Paano ito posible? Talaga. Ang taong ito ay lumalaban sa sandaling siya ay pumasok. Ang ating mga gladiator ay walang oras upang lumaban, kaya sila ay natatalo. Ang mukha ni Shang Guanling ay naging itim, at pinandilatan niya si Ye Fan, pinangalan ng Yiz. Ano ang ibig mong sabihin? Magagawa mo ba ang isang mahusay na trabaho? Binigay ni Ye Fan ang kanyang mga kamay at sinabing, napagkamalan ako, gusto kong pumunta sa banyo, ngunit hindi ko ito mahanap, hindi nila ako pinalabas, kaya kinailangan ko itong ibaba. Dumudugo si Shang Guanling Zin, walang halaga ang 2.8 milyon, ngunit ang batch ng mga death row inmate at black market boxer na binili niya ay milyon-milyon. Kung ang mga taong ito ay namatay sa arena, magagawa pa rin nila ito. Kumita ng pera pabalik, ngunit ito ay hindi pinaganya sa background, hindi ba lahat ng pagkawala ng dugo? Ang punto ay, mas malala pa ang pagpatay sa kanila, at kailangan mo munang tulungan silang pagalingin ang kanilang mga pinsala. 1 hanggang 2, ang kanyang negosyong Coliseum ay nawala ng 10-10 milyon. Bastard! Malinaw na sinusubukan mong humanap ng mali. Nakikita ni Shang Guanling na ang layunin ni Ye Fan sa simula ay hindi lamang 2.8 milyon. Kabanata 0142 Bahikwan. 0142. Ngumisi si Ye Fan, paano mo ako masisisi? Masasabi lang na masyadong hydrated ang gladiator mo. Dapat kang magbayad ng interes sa Jinxu Group. Matagal kang may utang, at hindi masyadong malaki ang pagbabayad ng interes. Nabahala si Feng Yueying at nagtanong sa mahinang boses, bakit mo na naman binubugbog ang mga tao? Hindi ka ba maaaring magdulot ng mas kaunting gulo? Sumagot si Ye Fan, mas mabuting saktan sila kaysa hayaan silang mamatay sa ring, tama ba? Nawalan ng masabi si Feng Yueying, sa pag-iisip sa ganitong paraan, binugbog ni Ye Fan ang grupo ng mga gladiator, ngunit sa halip ay tinulungan sila. Hoy, Mr. Shangguan, napakaraming manunood ang nakarinig nito sa sarili nilang mga tainga, hindi mo ba gustong mabayaran ang iyong utang? Hinimok ni Ye Fan. Nagbago ang mga mata ni Shang Guanling, at pagkaraan ng mahabang panahon, kumuha siya ng panulat at nagsulat ng 2 tseke. Ang iyong huling bayad at 2.8 milyon, nagngangalit si Shang Guanling at ibinigay ito kay Ye Fan. Mahigit 2.8 milyon ang nawala sa kanya ngayon. Bilangin ang 40 milyon at ang grupo ng mga gladiator, halos sumusuka siya ng dugo. Kinuha ni Ye Fan ang tseke sa isang kamay, at masayang inisip na hindi ito walang kabuluhan ngayon, at kasabay nito ay nagbigay ng 40 milyon kay Feng Yueying. Si Feng Yueying ay may hawak na tseke para sa 40 milyon, at ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Talagang hindi ito ang pinakamalaking tseke na natanggap niya, ngunit ang tseke na ito ay talagang pinaghirapan. Salamat, Mr. Shangguan, pagkatapos ay mauna na tayo. Sabik na umalis si Feng Yueying sa ghost place na ito nang mabilis. Ngunit nang tumalikod na lang silang dalawa para umalis, hinaranggan silang dalawa ni Li Pangfei, isang flat-headed na lalaki na naka-blue shirt, na may bodyguard na nakaitim, na may hawak na stun gun. Mr. Shangguan, anong ibig mong sabihin? Nilingan ni Ye Fan ang kanyang ulo at nagtanong na may kalahating ngiti. Umupo si Shang Guanling Shishiren sa upuan at nakangiting sinabi, nangako ako na ibibigay ko sa iyo ang tseke, at ngayon ay ibibigay ko na. Ngunit hindi ko sinabi. Maari kitang palayain kung kukunin ko ang pera. Gusto kita para sa pagkawala mo ngayon. Dugo para sa dugo. Agad nagalit si Feng Yueying, namula ang kanyang magandang mukha at pinagalitan, Shang Guanling. Bastos ka. Karapat-dapat ka bang maging pinakamatandang young master ng pamilya Shangguan? Ang negosyo ng iyong splendid group sa Jiang Province ay napakahirap gawin kung wala ang aming pamilya Shangguan.
Ang 40 milyong panghuling pagbabayad na iyon, isang bahagyang mas matinong kumpanya, ay hindi darating para humingi ng 3 beses. Ikaw Splendid Group ay talagang hindi nahihiya. Kahihiyan. Nagkataon lang na wala akong mahanap na mga kawili-wiling babae kamakailan, ikaw, ang pinuno ng Jinxiu Group, manatili sa akin ngayon, mapanlate na sabi ni Shangguan Ling. Ito ang estilo ng iyong pamilyang Shangguan. Anong klaseng pamilya sa ilalim ng lupa, mga hamak lang sila. Hindi makatiis na sabi ni Feng Yueying. Napatingin si Ye Fan sa babae nang may pagtataka. Tiyak, kakagaitan ng kuneho kung nagmamadali siya. Sa ugali ni Feng Yueying, naglakas loob siyang harapin si Guanling. Gayunpaman, lubos din itong humahanga sa kanya, na nagpapakita na medyo malakas pa rin ang panloob na lakas ni Feng Yueying. Stinky 38, ang lakas ng loob mong pag-alita ng pamilya natin ng Shangguan. Kinaweyan ni Shangguan Ling ang kanyang kamay at sinabing, ibigay mo sa akin ang lahat. Bumubugbog ang lalaki, at naabutan ng babae. Oo. Isang grupo ng Shangguan thugs ang dumagsa ang lupa ay sumugod kay Ye Fan at sa dalawa. Hinarang ni Ye Fan si Feng Yueying sa likod niya, humarap sa isang grupo ng mga bodyguard na mabilis kumilos. Ang lakas ng mga bodyguard na ito ay katulad ng sa baliw na aso sa ring ngayon, ngunit may pagkakaiba sa lakas. Ang susi ay ang grupong ito ng mga tao na lahat ay may mga stun gun sa kanilang mga kamay, at ang mga ordinaryong tao ay mawawala kaagad ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban kung sila ay mahawakan, kaya't ang labanan ay malinaw na mas mahirap. Kaya lang, ang bilis ni Ye Fan ay mas mabilis kaysa sa mga taong ito, at ang stun gun ay walang pagkakataon na makuryent siya. Binuksan ni Ye Fan ang kanyang busog mula kaliwa hanggang kanan, hinarang ng kanyang kaliwang kamay ang kutsilyo sa kanyang kamay, at ang kanyang kanang kamay ay diretsyong sumuntok. Ang kanyang dalawang braso ay parang bakal. Sa tuwing makakabangga niya ang mga tulisang ito, may marahas na tunog ng banggaan ng bangbang. Ah, yung kamay ko. Nalaman ng mga thug na ito na ang katawan ni Ye Fan ay napakatigas. Pagkahawak pa lang nila, parang tubo ang mga kamay nila na humahawak ng machete, at nabali ang mga buto sa isang iglap. Ilang saglit, isa-isang lumalabas ang mga hiyawan, na parabang kulang sila sa calcium, hawak-hawak ang mga belang braso at nalugmok sa sakit. Ang susi ay ang Ye Fan ay nakakakuha ng kanilang mga galaw sa bawat oras. May gustong sumilip kay Feng Yueying at pinalayas ni Ye Fan. Isang grupo ng mga orihinal na mabangis at malalakas na bodyguard ang pinalibutan si Ye Fan pagkatapos lamang ng isang round, at lahat sila ay nasugatan. Umalis ka. Isang bangkos ng basura. Nakita ni Li Pangfei na ang sitwasyon ay hindi maganda, at ang mukha ng kanyang master na si Shangguan Ling ay naging mas pangit, at siya ay nagplano na sumabak sa labanan ng personal. Pinagsama niya ang isang patayo at payapang nakakagalit na chi sa kanyang mga kamay, tumayo, at pagkatapos ay sinampal si Ye Fan sa mukha. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, isa itong acquired martial artist, hindi na siya nagulat, dahil ang pamilya Shangguan ay isa sa nangungunang 5 underground na pamilya sa Xia Kingdom, at may mga nakuhang martial artist, na normal. Yumuko si Ye Fan patagilid at tinamaan ng dalawang daliri ang palso ng lalaki. Hay! Naramdaman ng lalaki ang matinding sakit sa kanyang palso. Kung hindi dahil sa kanyang nakakagalit na proteksyon sa katawan, malamang na hindi niya magagamit ang kanyang mga kamay. Ngumisi si Ye Fan, tama, nakakagalit pa rin ang sampal ni Bohikwon sa mukha, at hindi niya nabali ang kanyang kamay. Naging asol ang mukha ni Li Pangfei, hindi man lang niya mapansin kung anong uri ng cultivation mayroon si Ye Fan, ngunit nakita ng binatang ito ang kanyang mga sinaunang martial arts na kasanayan at nakakainis na cultivation sa isang iglap. Yun lang. Pabirong tanong ni Ye Fan. Galit na galit si Li Pangfei, at ito ay isa pang Bohikwon na lumilipat na palad. Hiniram niya ang wrap technique, at ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagbabago ng anggulo sa isang mataas na bilis, umaatake sa pangunahing punto ni Ye Fan. Ang paa ay hindi nahulog, at ang nakakagulat na hakbang ay pantay na inilagay, at bawat hakbang ay puno ng pagsalakay. Sa mga tuntunin ng sitwasyon, nang makita ang pag-atras ni Ye Fan, tila malapit na siyang matalo. Sa wakas ay nagpakita ng isang ngiti si Shangguan Ling at masayang sinabi, oo, Li Pangfei, kung magalit ka sa batang ito, gagantimpalaan kanya ng kanyang 2.8 milyong tseke. Nang marinig ito, mas nagsumikap si Li Pangfei. Sa labis na pagkagalit, ang buong tao ay nagdala ng isang after image. Tingnan mo ang paa. Si Li Pangfei ay lumipad sa himpapawid, at ang isang pagkahulog sa Baji Fist ay tumama sa kanyang binti, tulad ng isang kulog mula sa asol na kalangitan, na bumagsak sa mga balikat ni Ye Fan. Ang sipa na ito ay sapat na upang basagin ang bato. Nang akala ng lahat na malapit nang mamatay si Ye Fan, nalaman niyang ang larawang naisip niya ay hindi lumabas. Tulad ng isang solidong sculpture na bato, nakatayo doon si Ye Fan, nakatingin sa isang paa ng walang pakialam, nakapatong sa kanyang balikat. Iyon lang ang mayroon. Nang hihinayang tanong ni Ye Fan. Akala niya ay nakatagpo siya ng isang master ng Bohikwon, ngunit parang wala lang iyon. Ang mukha ni Li Pangfei ay mapatla, hindi siya makapaniwala, ngunit wala siyang anumang nakamamatay na kapangyarihan sa buong lakas niya. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan.
Hinawakan niya ang guya ni Li Pangfei gamit ang kaliwang kamay at madaling kinurot ito. Ah! Gitling! Ang sigaw ni Li Pangfei ay napunit ang buong Colosseum, at siya ay nahulog sa lupa, hawak ang kanyang binti hanggang sa tumulo ang mga luha. Ang bagong libro ng kaibigan kong si Zai Loyuna, The Strongest Bodyguard Kiao President, ay pinainit, mangyaring i-download at suportahan. Kabanata 0143 Masunurin na aso. 0143. Si Feng Yueying, na palaging pinipigilan ang kanyang puso, ay maiiyak nang makita niya ang eksenang ito, at ang lalaking ito ay nag-alala sa kanya ng sobra. Nang lumingon si Ye Fan, nakita niyang bumagsak si Shang Guanling sa upuan. May iba ka pa bang gustong ilabas para ipakita sa akin, o ang ibig mong sabihin ay pwede na tayo? Pulang-pula at puti ang mukha ni Shang Guanling, nakaramdam siya ng matinding kahihiyan, ngunit sa sandaling ito, hinanap din niya walang ibang sinaunang mandirigma ang dumating upang mahanap ang lugar. Ang punto ay, itong Ye Fan ay puno ng kasamaan, at hindi niya alam kung paano niya nagawang talunin si Li Pangfei nang walang tunay na lakas. Nang makitang tahimik si Shang Guanling, lumapit si Ye Fan sa kanya, itinuro ang Vacheron Constantine sa kanyang kamay, at sinabing, ito ang serye ng Patrimony Heritage, tama ba? Ikaw, anong gusto mo? Walang kamalay-malay na pinaikot ni Shang Guanling ang relo itago sa likod mo. Matingkad nang umiti si Ye Fan, nataman ko ang isang baliw na aso, at ito ay 2.8 milyon. Tapos ngayon lang ako natama ng napakaraming tao, kaya kailangan kong magbayad ng higit pa, hindi kita lalakuan, itong relo lang, at ang iba pa. Ayoko rin. Ang mga katulong ng bahay ni Shangguan at ilang mga bisitang naruroon ay lahat ay natulala. Sinimulan talaga nitong i-blackmail si Shang Guanling. Baliw ba siya? Ang punto ay, ang pamilya Shangguan ay nawala ng halos 100 milyong yuan ngayon, at ang taong ito ay hindi nasisiyahan, kahit isang relo sa kamay ni Shang Guanling ay ayaw bumitaw. Kahit si Feng Yueying ay hindi alam kung ano ang sasabihin tungkol sa isang lalaki. Delusional. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng relo na ito? Galit si Shang Guanling. Alam ko, tumanggo si Ye Fan at sinabi, platinum material, crocodile skin, sapphire crystal glass, ang paggalaw ay dapat kal. 1731, at ang presyo sa merkado ay dapat na higit sa 3 milyon. Ito ay isang limitadong halaga ng Vacheron Constantine, bakit ko ito ibibigay sa iyo? Talagang iniisip mo na matatakot sa iyo ang aming pamilya Shangguan. Napaungal si Shang Guanling. Nanlamig ang mukha ni Ye Fan habang nakayuko at nakatitig kay Shang Guanling. Sa isang iglap, isang invisible pressure ang lumitaw. Nanginginig ang buong Shang Guanling, naramdaman niyang ang taong nasa harapan niya ay hindi isang tao, tila siya ay isang demonyo na pumili ng mga tao at nilalamon siya, na nakatitig sa kanyang kaluluwa kasama ang kanyang mga eskarlata na demonyong mag-aaral. Hoy, tatanungin kita ulit, gusto mo bang tanggalin ko ang buong kamay mo, o tanggalin mo ang relo at ibibigay sa akin? Nakangiti si Ye Fan, ngunit nakakadurog ng puso ang ngiti. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Shang Guanling, ngunit ang takot sa kanyang puso ay naging dahilan upang matigas niyang tinanggal ang kanyang relo. Kinuha ni Ye Fan ang relo at inilagay sa kanyang bulsa, pagkatapos ay hindi niya nakalimutang kunin sa gilid ang isang hindi pa tapos na bote ng Macallan whiskey at ininom ang lahat. Oh, masarap na alak, napabuntong hininga si Ye Fan, isang manunulat na labis kong hinahangaan, gustong-gusto ni William Faulkner ang whiskey, sabi niya, nagsisimula ang sibilisasyon ng tao sa teknolohiya ng distillation. Mr. Shangguan, uminom ka ng napakasarap na whiskey, at kilala mo si Aristotle, dapat ay nagbasa ka ng ilang libro. Makatuwiran na dapat kang maging isang maliit na sibilisadong tao, tama ba? Bakit palagi kang gumagawa ng mga bagay na nakakahiya? Namula ang mukha ni Shang Guanling na halatang nanunuya sa kanya na natatawa sa sinabi niya kanina na mayabang. Gayunpaman, ang mukha ni Shang Guanling ay namumula sa sandaling ito, at hindi siya ng ahas na pabulaanan. Pagkatapos uminom, Ye Fan. Tumawa at winagaway ang kanyang kamay, nagsaya ako ngayon, kinuha ko ang pera, ininom ang alak, at nag-ehersisyo. Pagkatapos Mr. Shangguan, see you next time. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Feng Yueying, dahan-daang naglakad, pumunta sa elevator, at umalis sa Coliseum. Hanggang sa mawala si Ye Fan ay tumayo si Shang Guanling na nanginginig. Naglakad siya sa harap ni Li Pangfei, na may bali ang paa, at sinipa ang walang kwentang kamay, pagkatapos ay tumalikod na may malungkot na mukha, at naglakad patungo sa elevator sa kabilang dulo ng Coliseum. Ding! Ang! Bumukas ang pinto ng elevator. Lumapit si Shang Guanling sa isang VIP stand na nakatago sa likod ng one-way na salamin. Maliban sa napakaliit na bilang ng mga kilalang bisita, ang mga ordinaryong tao ay walang karapatang pumasok sa lugar na ito. Sa isang itim na leather sofa, isang matikas at kaakit-akit na babae sa isang aqua blue na damit ang umiinom ng red wine doon. Ang pares ng puting guya ng babae ay lubhang mislan, ang kanyang makinis na buhok ay alampay, at malambing na mukha na nagpapabukol ng dugo, na may halong marangal at matikas na ugali, na lalong nagpapaisip sa mga tao. Lumapit si Shang Guanling sa babae at tinanong sa mahinang boses, Miss Chu, mas mabuting ipaliwanag mo sa akin, ano ba si Ye Fan? Ang
Tinaas ng babae ang kanyang ulo na may kumpiyansa at kaakit-akit ng ngiti. Mr. Shangguan, tanungin mo ako, hindi ko rin alam. Hindi mo alam. Kung gayon bakit gusto mong hanapin ko si Feng Yueying dito ng kusa, at magpadala ng taong haharap sa Feng Yueying na iyon? Hindi ba't ang Feng Yueying na iyon ay babae ni Ye Fan? Ang kailangan mong harapin ay hindi Feng Yueying, Ye Fan ito, tama ba? Oo, akala ko makakapag-shoot ako ng magandang video ngayon at ipakita ito kay Ye Fan, ngunit sa kasamaang palad. Dumating din si Ye Fan, sinira ang plano. Sayang. Nanghihinayang umiling ang babae. Galit na umungol si Shangguanling, Chu Yunyao. Mainam na ipaliwanag mo sa akin. Napakaraming tao ang nawala sa akin, at nawalan ako ng higit sa 40 milyon. Magdadagdag ito ng daan-daang milyon. May maibibigay ka sa akin. Hindi mo ba alam? Nagkaroon ng katahimikan sa VIP room. Dahan-daang bumangon si Chu Yunyao mula sa sofa, ang kanyang walang kapintasan at meisla na mukha ay naging madilim at malamig, at ang kanyang magagandang mga mata ay kumikinang na may kinang ng walang hanggang yelo. Shangguanling. Hiniling ko sa iyo na harapin ang isang Feng Yueying, ngunit hindi ko hiniling sa iyo na pumunta sa mga problema ni Ye Fan. Hindi mo nakayanin ang kaunting pagkawala, ikaw ay mayabang, at nahulog ka sa mga kamay ni Ye Fan, at tinanong ako kung bakit. Ano sa tingin mo? Kunin mo ang pera sa akin bilang kabayaran. Sabi ni Chu Yunyao, lumakad papunta sa Shangguanling at Minishan, kung gusto mo, maaari akong direktang sumulat sa iyo ng tseke. Ang tanong ay, maglakas loob ka bang hilingin ito? Naramdaman ni Shangguanling ang isang pagsabog ng hindi nakikitang presyon, na nagparamdam sa kanya ng kaunting kaba. Ngayon lang din siya nagalit kaya umungol siya. Ngayong kumalma na siya, medyo natakot siya. Miss Chu, syempre hindi ko sinasadya, paano ko hihingi ng pera mo? Ngumiti si Shangguanling Zhang. Malamig na sumangot si Chu Yunyao, at mahinang sinabi, mas mabuting alamin mo kung sino ka. Bagamat ang iyong pamilyang Shangguan ay itinuturing na isang mayamang pamilya sa underground world, sila ay isang underground na pamilya lamang, kaya hindi mo nakikita ang araw. Tinapik ni Chu Yunyao ang kanyang dibdib. Buong pagmamalaking sinabi, ako, si Chu Yunyao, isa sa 5 sikat na pamilya sa Xia, ang pinakamatandang babae ng pamilya Chu sa Tancheng, handa akong pumunta sa iyo para sa libangan, ito ay nagbigay sa iyo ng sapat na mukha. Kung gusto mong sakupin ng maayos ang pamilya Shangguan, isipin upang makapagtatag ng isang magandang hawakan sa lalawigan ng Jiang, pinakamahusay na alamin ang agwat sa pagitan natin sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Ibinaba ni Shangguanling ang kanyang ulo na may pigil na galit, ngunit alam din niya na may agwat sa pagitan nila ni Chu Yunyao. Napakalaki talaga. Naiintindihan mo, Miss Chu, patawarin mo ako. Kinagat ni Shangguanling ang kanyang mga ngipin at humingi ng tawad. Noon lamang napahajijek si Chu Yunyao, at ang ngiti ay napakaganda na para itong pulang azalea na namumulaklak sa buong bundok at bukid sa isang iglap. Ibang-iba ito sa malamig na itsura noon. Inabot niya at tinapik ang balikat ni Shangguanling, napakabuti. Gusto ko lang ng masunuring aso. Ay, sorry, mali ako, masunurin siyang tao. Clock, clock. Pagkatapos magsalita, nakangiting lumingon si Chu Yunyao, maganda siyang naglakad patungo sa elevator. Nakatingin sa magandang likod ng babaeng papaalis, ang mga mata ni Shangguanling ay puno ng masasamang apoy. Kabanata 0144 Ano ka? 0144. Ang backyard parking lot ng Feiyun Mansion, isang puting Bentley Mulsanne na tahimik na nakaparada sa isang eksklusibong VIP parking space. Habang nag-iisip ng mga bagay-bagay, si Chu Yunyao, na dahan-daang naglakad pabalik sa kotse, ay binuksan ang pinto ng kotse at umupo sa likurang upuan. Umuwi ka na. Medyo pagod si Chu Yunyao at ayaw nang bumalik sa kumpanya, kaya binalak niyang dumiretso para magpahinga. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, ang driver na nakaupo sa harap ay hindi pinaandar ang kotse. Anong ginagawa mo sa pagkataranta? Itataas na sana ni Chu Yunyao ang kanyang ulo para magtanong, ngunit biglang tumigil ang kanyang mga salita at napabulalas, bakit ikaw? Ang driver na nakaupo sa taxi ay napalingon na sa mga oras na ito. Si Ye Fan iyon na may masamang ngiti. Nagsindi ng sigarilyo si Ye Fan mag-isa, hindi alintana kung nasa kotse man ito, habang tinitingnan ang patuloy na pagbabago ng kinakabahang ekspresyon sa mukha ng babae, ngumiti siya ng mas mapaglaro. Miss Chu, mukhang nagulat ka nang makita ako, tanong ni Ye Fan, huminga ng sigarilyo. Nasaan ang driver ko? Don't worry, nasa ball siya, hinimiti lang siya, hindi ko siya pinatay. Ang puso ni Chu Yunyao ay kahanga-hanga, dapat mong malaman na ang kanyang driver ay isang sinaunang mandirigma mula sa nakuhang Docheng at isa sa kanyang mga bodyguard, at siya ay itinapon sa ball ng ganito. Paano mo ako nahanap? Kumislap ang mga mata ni Chu Yunyao at malamig ang kanyang mukha. Nagkibit balikat si Ye Fan, sa simula pa lang, nang may manggulo sa ating Ministro Feng, naramdaman kong may mali. Hindi na kailangang tuluyang magkaaway ang pamilya Shangguan kay Jingxiu para sa huling pagbabayad na 40 milyon. Kaya lang hindi nakita nahanap. Kaya ayon sa aking karanasan, kailangan kong maghanap ng mga pahiwatig sa mamahaling sasakyan sa labas ng mansyon. Kaya lang,
Nangyari na yung masyang, nakita ko sa Cloud Club noon, hindi ko nakalimutan. Kaya ganyan. Nagbago ang mga mata ni Chu Yunyao, bagaman ito ay isang napakagandang dahilan, ngunit sa huling pagsusuri, masasabi lamang na ang pang-amoy ni Ye Fan ay masyadong matalas. Ang taong ito ay parang isang mabangis na hayop na naninirahan sa gubat, ang bahagyang amoy at kaguluhan ay maaaring maging mapagbantay. Napakunot noo si Ye Fan, Miss Chu, mukhang hindi ka masyadong nagpapanik. Nalaman ko, mukhang wala itong epekto sa iyo. Itinaas ni Chu Yunyao ang kanyang ulo, ang kanyang snow white pink na leeg ay payat, parang puting sisni. Dapat ba akong sumigaw at sumigaw? Galing ako sa pamilya Chu sa Tancheng. Nakatira ka sa bansang Xia, kaya hindi mo kayang labanan ang pamilya Chu ng mag-isa, tama? Tsaka wala naman akong ginawang masama sa'yo diba? Ayos lang ba? Kung ikaw ay sapat na matalino, hindi ka gagawa ng kahit ano sa labas ng hangganan, kumpiyansa nang umiti si Chu Yunyao. Ngumisi si Ye Fan at nagbuga ng mahabang buga ng usok, nag-spray nito sa mukha ni Chu Yunyao. Ubo-ubo. Nabulunan si Chu Yunyao saglit, noong huling beses ay nabugbog din siya ng isang lalaki, talagang hindi siya nirerespeto ng lalaking ito, hindi niya mapigil ang mapagalitan, anong ginagawa mo? Huwag kang manigarilyo sa kotse ko. Biglang pinindot ni Ye Fan ang upos ng sigarilyo, at pagkatapos ay tumalon mula sa driver's seat patungo sa backseat. Napakaluwag ng loob ng sasakyan ni Mushang, at walang hirap ang malalaking galaw ni Ye Fan. Ipinatong ni Ye Fan ang dalawang kamay sa tagiliran ni Chu Yunyao, kinurot ang babae sa harapan niya, at tinitigan siya ng may pagkukunwari. Ikaw, ano ang sinusubukan mong gawin? Si Chu Yunyao ay mukhang walang pakialam, may puot sa kanyang mga mata. Sinabi ni Ye Fan, ang tanong na ito, dapat kong itanong sa iyo, ano ang gusto mo? Ako. Oo, kung tama ang hula ko, sinadya mong idisenyo si Feng Yueying sa pamamagitan ng mga kamay ng pamilya Shangguan ngayon, tama? Gusto mo bang gamitin si Feng Yueying para i-blackmail ako? Oh, gusto mo bang gamitin siya para kontrolin ako? Lalong naging matalas ang mga mata ni Ye Fan, at agresibo siyang nagtanong, inimbestigahan mo ba ang mga tao sa paligid ko? Kaya tinitingnan mo si Feng Yueying. Nilunok ni Chu Yunyao ang kanyang lalamunan, nanigas ang kanyang katawan, at sinabing, so ano? Papatayin mo ba ako? Tingnan natin kung ano ang kahihinatnan. Mayroon kang walang awa na personality disorder, ngunit hindi ka natatakot sa kamatayan. Alam na alam mo ito, kaya hindi mo kailangang magpanggap na hindi ka natatakot sa kamatayan, sabi ni Ye Fan. Nanlamig ang ekspresyon ni Chu Yunyao, at tila naalala niya na nakita na ni Ye Fan ang kanyang tunay na anyo. Talagang hindi niya pinapansin at hindi naiintindihan ang karamihan sa mga nararamdaman, ngunit mayroon pa rin siyang likas na pagnanais na mabuhay, at mayroon din siyang mga ambisyon, at ayaw niyang mamatay ng madali. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Ye Fan, sa totoo lang, ang layunin mo ay hindi hihigit sa akitin ako, ngunit ginamit mo ang maling paraan. Naglalaro ka ng apoy at nag-aapoy sa iyong sarili kapag ginagalaw mo ang mga tao sa paligid ko ng ganito. Nakaramdam ng ilang sandali si Chu Yunyao. Naapi, bumilis ang tibok ng puso niya, pero ayaw niyang pigilin ng lalaki, sa halip ay ngumiti siya ng nakakaloko, kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Maaari ba akong gumamit ng iba pa? Para i-recruit ka. Napakataas ng presyo ng pagre-recruit sa akin. Malaki, sabi ni Ye Fan na may masamang ngiti. Gaano man ito kalaki, may hangganan. Sinabi ni Chu Yunyao, hindi ako naniniwala. Kung magbibigay ka ng sapat na katapatan, talagang hindi ka matitinag sa akin. Tama ka, pero depende kung anong meron ka. Sabi ni Ye Fan. Saglit na kumikislap ang mga mata ni Chu Yunyao, na parabang nakapagdesisyon na siya, at sinabing, maaari kong isuko ang 15% ng shares ng Yunyun Group, hayaan kang magtrabaho sa aming grupo at maging pangalawang pinakamalaking shareholder bukod sa akin. Mula sa lugar ni Su Qingzhou, anong uri ng katulong, gusto mong saluhin ng hangin ang hangin at ang ulan ay umulan sa aking tagiliran. Ikaw, dapat mararamdaman mo ang sinseridad ko. Mukhang napakalakas. 15/5 of the shares, how much is it worth? Hindi talaga maintindihan ni Ye Fan. Napangiti si Chu Yunyao, ayon sa kasalukuyang halaga sa merkado, hindi bababa sa 6 na bilyon, ngunit dapat mong malaman, 6 na bilyon, imposible para sa akin na ibenta ang 15% na bahagi na ito. 6 na bilyon. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, ang babaeng ito ay kawili-wili, talagang gusto niya itong durugan. Sayang nga ang halaga ng pera na ito ay astronomical sa ordinaryong tao, pero sa kanya, wala talaga. Ang pera ay kapaki-pakinabang lamang sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Kapag ito ay umabot sa isang tiyak na antas, ang pera ay basurang papel. Paumanhin, hindi ka akit-akit ang mga chips na ibinigay mo. Umiling si Ye Fan. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, isa ka talagang leon, alam mo ba kung ano ang 6 na bilyon? Hindi ko gusto ang pera, kahit magkano, dapat mong ihinto ang pagbili sa akin. Tumingin si Ye Fan sa itaas at sa ibaba tumingin sa babae, sok-sok ay nagsabi, I see, bakit hindi kita gawing mentally retarded? Sa ganitong paraan.
Ito ay magliligtas sa iyo ng problema sa akin sa hinaharap. Nang marinig ito ni Chu Yunyao, biglang naging tense ang kanyang mukha, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maging tanga. Ikaw, huwag kang pabigla-bigla, huwag kalimutan, nasa akin pa rin ang pinakamahalaga, biglang nagbago ang isip ni Chu Yunyao, kailangan niyang protektahan ang sarili bago siya makagawa ng pangmatagalang plano. Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, oh. Pakinggan natin. Ang pinakamahalaga ko, syempre, ay ang aking sarili. Kumpiyansa na ngumiti si Chu Yunyao, ang kanyang mga mata ay agad na naging kaakit-akit. Natawa si Ye Fan at inamin, naniniwala ako sa iyo kapag sinabi mo yan. Bakit, gusto mo bang ibigay sa akin ang sarili mo? Kinagat ni Chu Yunyao ang ibabang labi. Upang mabuhay, wala siyang pakialam sa anumang bagay. Anyway, sulit naman ang lalaking ito sa ibinabayad niya. Ngumiti siya ng maganda, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at dahan-daang kinalas ang kanyang kwelyo. Kabanata 0145 Mandala 0145. Habang lumalawak ang mga damit, isang magandang tanawin ang lumitaw sa harap ni Ye Fan. Nag-init ang mga mata ni Ye Fan, at naging mabigat ang kanyang paghinga. May kapital nga ang babaeng ito para sabihin na siya ang pinakamahalagang bagay. Likas na napansin ni Chu Yunyao ang ekspresyon at mga mata ng lalaki, at ipinagmamalaki siya, gaano man kalakas ang isang lalaki, ito ay walang iba kundi iyon. Hanggat nagsusumikap siya, hindi makakawala si Ye Fan sa kanyang palad sa madaling panahon. Ye Fan, maganda ba ako? Ang ganda. Ang ganda talaga, sabi ni Ye Fan. Kung gayon, handa ka bang iwan si Su Qingzhou at pumunta sa tabi ko? Mahinang tanong ni Chu Yunyao. Tumangala si Ye Fan, tumingin sa kanya, at ngumisi, bagaman maganda ka, ayoko pa rin. Nang matapos siyang magsalita, biglang iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay, hinawakan ang mga kamay ni Chu Yunyao, at pagkatapos ay kinuha ng isa pang kamay ang telepono. Natakot si Chu Yunyao, dahil ang pag-unlad ng bagay ay ganap na naiiba sa kanyang naisip. Ikaw, anong ginagawa mo, Ye Fan? Ako ang pinakamatandang miss ng pamilya Chu sa Tancheng, ang lakas ng loob mong barilin ako. Hindi ito pinansin ni Ye Fan at nakangiting sinabi, Miss Tancheng, ang pinakamatandang pamilyang Chu, dahil ganito ka kung gusto mo ang iyong pagkakakilanlan, bibigyan kita ng isa. Anyway, ikaw ang nag-isip na kunan muna ang babae ko, at ikaw mismo ang kumain ng mapait na prutas dahil sa dahilan na iyong itinanam. Sa pilitang diniin ni Ye Fan si Chu Yunyao at kinuha ang babae ay nagtaas baba, kumuha ng shot, at nag-save ng video. Bastard! Hayop! Kailangan mong mamatay. Galit na galit si Chu Yunyao kaya bumagsak ang mga luha niya, at tahimik siyang sumumpa sa kanyang puso na ang kahihiyan na dinanas niya ngayon ay masusuklian ng 100 ulit. Sa sandaling binitawan siya ni Ye Fan, tumalikod si Chu Yunyao at sinampal si Ye Fan sa mukha. Ngunit mabilis siyang itinulak muli ni Ye Fan sa upuan. Tiningnan siya ni Ye Fan na may malungkot na mukha, Chu Yunyao, huwag mo na akong abalahin muli, kung gusto mong may makipaglaro sa iyo, kalayaan mo iyon, ngunit kung gusto mo ako. Maling tao ang hinahanap mo, hindi mo alam kung sino ang iyong kinakaharap. Sa pares ng tubig na mga mata ni Chu Yunyao, ang mga kristal ay tumatalo, sinabi niya sa bahagyang paos na boses, na humihingal, pasensya na. Ako, si Chu Yunyao, tulad ng mga mapaghamong bagay, makikita ko, sino ka? Sino? Maliban kung papatayin mo ako, maaga o huli, gusto kong yumuko ka sa ilalim ng palda ko at magsisi sa ginawa mo ngayon. Si Ye Fan ay tumingin sa babae nang hindi inaasahan, akala niya ay ginawa niya ito, dapat nitong takutin si Chu Yunyao. Pero hindi niya akalain na ang tigas ng ulo at kabaliwan ng babaeng ito ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Sa totoo lang, kung walang ginawang masama si Chu Yunyao kay Feng Yueying, medyo magugustuhan na niya si Chu Yunyao. Ang babaeng ito, tulad ng isang mandala, ay mukhang dalisay at walang kapintasan, ngunit siya ay lubos na nakakalason at nagpapalabas ng ibang uri ng alindog. Inalog-alog ni Ye Fan ang kanyang telepono, sinabi ni Ye Fan, ang imaheng ito ay babala sa iyo, huwag mo akong guluhin, pati na ang problema sa mga tao sa paligid ko. Kung hindi, sisirain ko ang iyong reputasyon, at dapat ka rin. Maliwanag, ang ibig sabihin niyan, hindi ka mailigtas ng pangalan ng pamilyang Chu sa Tancheng. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang pang-ibabang labi at nagsimulang mag-isip tungkol sa mga countermeasures, ngunit hindi niya matanggal ang imahe ng biglaan, nakaramdam ng kawalan ng lakas ng ilang sandali. Sa huli, minamaliit pa rin niya si Ye Fan, at hindi niya inaasahan na makikita siya ng isang lalaki. Naiintindihan ko, pagkatapos ay pansamantala tayong maghihinto, sabi ni Chu Yunyao. Nakahinga si Ye Fan nang makitang malambot ang babae. Kung tutuusin, kung talagang gusto niyang patayin si Chu Yunyao, kailangan niyang gumastos ng maraming pagsisikap para harapin ang pamilya Chu. Sana maging permanente ang tigil na ito, ngumiti si Ye Fan at naghanda na lumabas ng sasakyan. Ngunit sa sandaling ito, dalawang metal sphere ang biglang tumawid sa dalawang parabola mula sa layong 10-10 metro at nahulog. Nang mahulog ito sa labas ng Bentley, sumabog ang dalawang bola, naglabas ng puting usok. Smoke bomb. Sumimangot si Ye Fan at nagtanong, nagayos ka rin ng mga tao para tambangan. Ngunit si Chu Yunyao ay nataranta rin at umiling, hindi. Hindi ko ito tao.
Naisip ni Yefan pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, umupo ka sa kotse at huwag kumilos, bababa ako at tingnan ang sitwasyon. Hindi na hinintay na magsalita pa si Chu Yunyao, lumabas si Yefan sa kotse at isinara ang pinto. May malawak na puting usok sa labas ng kotse, at imposibleng makita ang nakapaligid na sitwasyon. Biglang kumislap ang ilang malamig na ilaw mula sa puting usok, at sa mas malapit na pagsisiyasat, ilang bagay na parang darts ang bumaril kay Yefan. Sa isang malaking alon ng kamay ni Yefan, ang mga metal na matalas na nakatagong mga sandata na ito ay direktang itinumba sa lupa. Shuriken. Fuso Ninja. Nakilala ni Yefan kung ano ang nakatagong sandata. Kasabay nito, isang puting talim ang nahulog mula sa langit at tumama sa ulo ni Yefan. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Chu Yunyao na nasa kotse ang paghinga, sinusubukang ipaalala kay Yefan na huli na ang lahat. Ngunit matagal nang inaasahan ni Yefan ang lahat ng ito, at ang kanyang kabilang kamay ay iniunat ang dalawang daliri at ikinapit ang katana na gawa sa pinong bakal. Keng! Sa malutong na tunog, ang bakal na kutsilyo ay talagang nabasag ng dalawang daliri ni Yefan. Inihagis ni Yefan ang pinutol na bakal na kutsilyo paila sa likod, at ang talim ng bakal ay tumusok sa katawan ng isang tao na may pop na tunog. Isang pagsabog ng dugo ang lumabas, at ang isang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na ninja suit ay may butas sa kanyang lalamunan. Sa sandaling ito, may ilang malamig na liwanag na nakatagong sandata sa kabilang panig, bumaril patungo sa baywang at tiyan ni Yefan. Hindi siya pinigilan ni Yefan sa pagkakataong ito. Hinayaan niyang tumama ang mga nakatagong sandata na ito sa kanyang katawan at tumagos sa kanyang damit, ngunit wala itong nagawang pinsala. Sa turn, sinundan ni Yefan ang direksyon kung saan binaril ang nakatagong sandata, gumawa ng 3 mabilis na hakbang, at humawak ng isa pang nakamaskara na ninja. Pang! Sa pagsabog ng puting usok, mahuhuli na sana ni Yefan ang ninja, ngunit isang pirasong itim na tela na lang ang naiwan sa kanyang kamay. Malungkot na bamulong si Yefan, mahusay na gumagana ang ninjutsu. Sa pagkakataong ito, paimple niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hindi na tumingin sa kanyang mga mata, ngunit ginamit ang tunog ng hangin upang hatulan ang mga kilos ng ninja. Dito, ngumisi si Yefan, ang kanyang anyo ay parang serpentine na kidlat, pagkatapos na mapadaan sa paligid ng kotse, sa pintuan ng kotse, sinampal niya ang isang ulap ng puting usok na tila wala. Path! Sa puting usok, isang ninja ang nagsuka ng dugo at nahulog sa lupa. Kung hindi siya natagpuan ni Yefan, binuksan na sana niya ang pinto ng kotse at pinatay si Chu Yunyao sa loob. Tumingin si Yefan sa paligid, at pagkatapos makumpirma na walang ibang mga ninja, yumuko siya, pinunit ang isang piraso ng damit ng ninja, at tiningnan ang mga tato sa kanyang mga braso at dibdib. Ito ay isang tato ng isang itim na multo, na mukhang kahindik-hindik at nakakatakot, at lahat ito ay sinaksak ng itim na pintura. Saglit na natarante si Yefan, iniisip pa lang kung ano ang nangyayari, bumaba na rin si Chu Yunyao sa kotse. Sino ang mga taong ito? Bakit mo ako gustong patayin? Malinaw ding nakita ni Chu Yunyao na ang dalawang ninja ay pinupuntirya siya. Ngumiti si Yefan, hindi ba yan ang dapat kong itanong sa iyo? Paano mo napukaw ang Shadow Warrior? Shadow Warrior. Ibig mong sabihin ang organisasyon ng dalawang killer na ito. Hindi pa ito narinig ni Chu Yunyao. Nang makitang tila hindi alam ng babae, ipinaliwanag ni Yefan, ang Shadow Warrior ay isang B-level na organisasyon, na naka-headquarter sa Fusang, at ito ay isang organisasyong killer na nakabase sa ninja. Karaniwan silang nagpapatakbo sa Timog Silangang Asya at bihirang pumunta sa Zia. This time ang dalawang ninja na pinadala nila ay napakahusay sa ninjutsu, dapat sila ang mga elite sa organisasyon, at hindi mura ang presyo ng pag-imbita sa kanila. May nasagasaan ka bang kalaban kaya kumuha sila ng mga ninja para alagaan ka? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos please like, share and subscribe.